Sorry Manuel, napag-isip-isip ko ang lahat. Isa kang tao na gustong manirahan sa sarili mong mundo. Hindi lingid sa kaalaman mo na isa akong immortal. Kung gaano mo kamahal ang pagiging tao, ganun ko rin minahal ang pagiging immortal ko. Kaya tingin ko, hindi tayo para sa isa't isa. May sarili akong pangarap sa buhay. Ang kaharian namin ay kailangan ng tagapagtaguyod. Ang mga kapatid ko ay masyado nang napamahal ang mundong ito. Kailangan kong magsakripisyo. Kailangan ako ng aming kaharian. Kaya ito na ang huli nating pag-uusap. Mahabang paliwanag ni Naida sa manliligaw niyang si Manuel. Nakilala lang naman niya ito noong minsang humingi ng tulong si Mary dahil may sinalakay silang hideout. Si Manuel ay bodyguard ng kanyang pamangking alkalde sa isang lugar na tinatawag na bayan ng mga immortal. Masakit sa kanya ang magdesisyon ng ganoon. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Magkaiba sila ng prinsipyo at magkaiba sila ng mundo. Kaya minabuti niyang wag nang magpatuloy sa pakikipagkita kay Manuel. Pareho silang nasaktan, ngunit kailangan nilang pagdaanan ang bagay na iyon para makawala sila sa isa't isa. Gayong wala din namang patutunguhan ang lahat. Simula noon ay hindi na nagparamdam pang muli si Naida sa mundo ng mga mortal. Madalas nang nakatuon ang kanyang atensyon niya sa mga dapat niyang gawin upang mapabuti ang pamumuno sa kanilang kaharian. Isang hapon, naisipan niyang maglakbay upang mamasyal. Sakay sa alagang kabayo niyang si Itim. Tapos na siyang makipagbanding sa alaga niyang dragon. Si Agni, naalaga niya simula pagkabata. Regalo iyon ng kanyang ninang na Rhena na taga-kabisera ng kaharian. Halos hinlaki lang ito noon ng isang bayawak. Ngayon ay napakalaki na nito. Magaling na rin itong makipaglaban. Napakamasunurin din ng kanyang alagang dragon at lagi itong nakaprotekta sa kanya. Kapag alam nitong mapapahamak siya sa isang nilalang, ay binubugahan agad nito ng apoy. Mas lalo niya itong minahal at inalagaan dahil alam niyang ito ang magtatanggol sa kanya sa huli. Biglang tumigil sa paglalakad si Itim, kaya nagtaka sa prinsesa Naida. Bakit ka biglang tumigil? Tanong ni Naida sa alagang kabayo. Hindi mo na ba nabuksan ang iyong pandama? Dapat lagi iyang bukas, lalo na tuwing lalabas ka. Hindi mo ramdam, may nagbabadyang panganib. Wika ni Itim. Gaya ng ano? Wala naman eh. Prinsesa Naida, may mangyayari kaya kung ayaw mong maganap iyon, ang mabuti ay umuwi na lang tayo. Walang magawa ang prinsesa kundi ang bumalik sa kanilang dinadaanan. Hindi pa man sila nakalayo nang biglang may humawak sa kanyang leeg. Napakalaking kamay iyon, kaya hindi siya nakagalaw. Gusto niyang humingi ng tulong ngunit sakal siya nito, kaya walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi rin siya makapag-focus sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Saan naman niya iyon ibabato? Hanggang sa unti-unting naging maluwag ang pagkakasakal sa kanya. At ramdam niyang binibitawan na siya nito. Nang lingunin niya ito, ay isang cyclops na takam ng makakain. Naglalaway ito ng malagkit, ngunit may tama na ng pana ang mata nito. Napapikit siya ng kanyang mata nang biglang tumama siya sa isang bagay. Buong akala niya ay masasaktan siya, ngunit napamulat siya ng kanyang mga mata nang maramdaman ng dalawang bisig na hawak siya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay bumungad ang isang pamilyar na mukha. Matyas?
Sambit niya. Nagtama ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon ay ibang pintig ng kanyang puso ang kanyang naramdaman. Ilang beses na ba niyang nahuli ang general ng kanilang mga kabalyero na ganoon ang titig sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may isang bagay siyang napagtanto. Malalim at nuot sa kaibuturan ang titig na iyon. Huwag kang pakalat-kalat ng walang kasamang bantay, kamahalan. Wika nito. Pasensya na, Matyas. Bigla kasi akong naboryo sa loob eh. Pero, pwede mo ba akong ibaba na? Hiling niya dito. Agad naman siya nitong ibinaba. Nahihiya siyang tumingin sa binata. Hindi niya alam kung bakit. Pwede ka namang magdala ng kawal para may bantay sa'yo. Naku, para naman akong bata niyan. Hindi ligtas ang paligid ngayon, mahal na prinsesa. Base sa aking nakalap na impormasyon galing sa ating mga espiya, may nagbabadyang banta ng pagsalakay ang isang grupo ng elemento. Kaya mag-ingat po muna kayo. Salamat sa pag-aalala mo, Matyas. Siyempre naman, mahal na prinsesa. Trabaho ko ang pangalagaan kayong buong angka ng dugong bughaw. Kailangan kong panindigan ang aking sumpa. Maraming salamat ulit. Aniya. Hinatid siya nito sa loob ng palasyo at mahigpit ang bilin nito na huwag siyang lumabas. Hindi na lang din siya namilit pa upang hindi na ito mabigyan ng sakit ng ulo. Habang paakyat sa taas kung saan naroon ang kanyang silid, ay unti-unti niyang binubuksan ang kanyang mga pandama. May kakayahan siyang ma-zoom iyon ng milyong beses. Kaya siya ang magiging daan upang maging handa ang buong kaharian sakaling may paparating na kaaway. Nung nasa kanyang silid na napahiga siya sa kanyang kama, nasa utak pa rin niya ang binata. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nagkaroon ng pakialam sa presensya nito. Habang malalim ang iniisip ay bigla siyang napabangon. Narinig niya ang mga yabag ng mga kabayong papalapit. Sobrang dami. Hindi mabilang. Dinig niya iyon kahit milya pa lang ang layo. Dahil iyon ang isa sa mga natatangi niyang kapangyarihan. Ang pandinig niya at pandama, maging ang kanyang pangamoy at pananaw, ay kayang mag-imbulog ng milyong beses kaysa sa karaniwan. Kaya malayo pa lang ang nakaambang panganib, ay ramdam na niya iyon. Bagay na namanan niya sa kanyang abuela na matagal nang humimlay. Buhay ang molekula ng ugat ng mga ito dahil isa silang immortal. At kaya nitong bumalik sa pagkabuhay kung kailan ito gusto. Kahit pa ilang siglo ang aabuti ng pagkahimlay nito. Kaya nga minsan kausap niya ito sa utak. Naulit lang, no? Gamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-imbulog o zoom ng kanyang lente ng mata, ay natanaw niya ang mga kalabang tikbalang na nagbabadyang umatake. Napakarami ng mga ito. Mukhang napaghandaan ng pangkat na iyon ang balak na pagsalakay. Hindi kayo magtatagumpay sa pagsalakay ng aming kaharian. Anya. Tinawag niya ang kanyang ina at ama gamit ang isipan. Pinaghahanda niya ang mga ito sa pagsalakay ng mga tikbalang. Sinabi niyang lumikas muna sa mundo ng mga tao at siya nang bahala. Mabilis na naihanay ang kanilang napakaraming mga pangkat ng kabalyero ng kaharian. Pinangungunahan iyon ni Binatang Matyas, anak ng dating pinuno ng kabalyero ng kaharian ni Argos. Isa itong magiting, tapat at mapagkatiwala ang pinuno ng kabalyero. Higit sa lahat, ito ang kauna-unahang pinuno na sa murang edad ay marami nang napatunayan. At huling ginawa nito na tuluyang pumukaw sa kanyang atensyon ay ang pagsalba nito sa kanyang buhay. Agad niya itong kinuha sa kasa nito ang alagang dragon. Pikit niya ng kanyang mga mata ay nasa harap na siya ng kanyang alaga. Agni,
Ngayon kita kailangan. Maraming nakaaligid na kalaban. Walang problema. Akong bahala sa'yo, prinsesa. Sumakay ka sa likod ko. Ikaw nang mag-uutos sa akin sa mga dapat kong gawin. Sige, Agni. Dumapa ka. Utos niya sa kanyang alaga. Lumipad ito pa itaas at nang makababa ay napabuga ito ng bolang apoy. Maraming natamaan. Nang makita ng iba ang kanyang alagang dragon ay pinagpapa na ito at maging siya. Ngunit napakagaling umiwas ng alagang dragon ni Naida. Mabuti na lang at nainsayo niya ito ng maaga. Ngayon ay wala itong takot na makipaglaban. Sa unang pagkakataon nakita niya kung paano lumaban ang buong pwersa ng kaharian laban sa mga napakaraming tikbalang. Mula sa himpapawid ay makikita niya ang kanyang mga kapatid. Nagipaglaban ng mga ito gamit ang makapangyarihang espada na pag-aari ng mga ito. Gamit din niya ang kanyang kapangyarihan sa pagkikipagdigma. Kahit napakarami ng kalaban, ay tila kay dali naman itong nangalahati. Nakita niyang paggamit ng ati-latikan niya ng kapangyarihan nito, ang elemento ng hangin at tubig. Habang patuloy sa pagbuga ng apoy ang kanyang alagang dragon, ay patuloy rin siya sa pagkikipagpana sa kalaban. Ang kapa niyang gawa sa pilak ay may malaking supot na lagayan ng pana. At walang humpay ang paghugot niya ng mga bala dito. Ang Kuya Asol at Sapiro nila ang nangunguna sa pagkikipag-ispadahan kasama ng mga mandirigma. Mahabang labanan, halos hindi maubos-ubos ang mga kalaban. Ngunit nanaig pa rin ang pagkakaisa ng buong kaharian. Nang masigurong maayos na, at saka lang sila lumapit sa isa't isa na magkapatid. Kasama ang general o pinuno ng mga kabalyero. Si General Matias, ang binatang general ng kaharian. Hindi rin ang mga ito nagtagal at ang kanya-kanya na ring nagpaalam sa kanya. Kaya naiwan sila ng general. Parehong pagod dahil sa pagkikipaglaban. Salamat sa pagiging tapat mo sa kahariang ito, General Matias. Walang anuman, Prinsesa Naida. Katungkulan kong gampanan iyan at isang karangalan na maipanalo ang laban para sa kaharian ng mga dugong bugaw na may mabubuting puso. Salamat ulit, Matias. Nakakataba ng puso. Anya. Niyaya niya itong sumabay sa kanya sa pagkain. Noong una ay nahiya pa ito. Ngunit pinilit niya. Hanggang sa unti-unting naging komportable sila sa isa't isa. Nakalimutan na niya ng kaunti si Manuel. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, naging madalas na silang magkayayaan ni Matias na mamasyal. Mahal na prinsesa, habang tumatagal ay mas lalong nakikita ko ang busilak ng iyong puso. At habang tumatagal, hindi ko may pagkailang unti-unting nahuhulog ang loob ko sa iyo. Pasensya na kung naging tapat ako, pero iyon talaga ang nararamdaman ko. Litanya ni General Matias isang hapon habang sabay silang nagmemeryenda. Alam mo, Matias, hindi ka rin mahirap mahalin. At ipokrita siguro ako kung sasabihin kong hindi ka kamahal-mahal dahil ay isang kamahal-mahal na lalaki ka. At oo, bakit hindi? Kung may gusto man ako makasama habang buhay, iyon ang kaya akong protektahan, na kaya akong ipagtanggol lagi. At ikaw yun, Matias. Kaya tinatanggap ko ang panliligaw mo. Sobrang saya ni Matias nang marinig iyon. Walang paghambingan ang sayang nadama sa puso nito. Mas lalo pa silang napakapit sa isa't isa. Araw-araw ay tila hindi sila nagsasawang magkasama lagi sa pag-iikot sa labas ng palasyo.
Paano pala kung pagdating ng araw na gusto mo akong ipakilala sa reyna at hari, hindi nila ako matanggap? Paano ako? Ang pagmamahal ko? Biglang tanong ni Matias, isang beses habang naghahaponan sila. Hindi mo na dapat iniisip ang ganyang bagay. Alam mong mababait ang ama't ina ko, hindi ba? Hindi sila namimili kung sino ang gusto namang maging kapareha sa buhay. Kahit nga mortal kung mahal namin, walang alinlangan na tinatanggap ni ama. Anya, binigyan niya ito ng seguridad na kahit anong mangyari ay tatanggapin ito ng kanyang mga magulang. Ang mahalaga naman ay magiging mabuti at disente ka sa kanilang paningin. Huling wika ni Naida. Paglipas ng araw, araw ng binyag ng anak ni Mare, muling magtitipo ng buong angka ni Argos. Sabay ko rin siyang makita ang pamangkin. Medyo may katagalan na rin na hindi siya nagparamdam sa mundo ng mga mortal. Gusto niyang isama si General Matias, kaya niyaya niya ito ng maaga. Hindi ko pa minsan nakasalamuha ang kagaya nila. Natatakot ako. Baka maabuso nila ako at hindi ko mapigilang gumanti. Naku, Matias, mali ka. Mababait ang mga taong nakakasalamuha namin. Parang katulad lang din naman natin sila sa pag-uugali na meron ding mabait, meron ding pasaway, bugnutin. Kagaya sa atin, yun nga lang, marami silang alam na makapagpahina sa atin. Kahit pa may kapangyarihan tayo, sila wala. Doble ingat lang din tayo na hindi tayo makapang-abuso. Gaya sa atin, gantihan lang yan. Bihira lang ang taong mapagkumbaba na hindi gaganti sa mga katulad nating immortal. Mahabang litanya ni Naida. Naintindihan iyon ni Matias at pumayag na din ito na sumama sa mundo ng mga mortal. Agne, magbantay ka sa buong kaharian. Ikutin mo lagi ang kabuuan ng palasyo. Bibigyan kita ng access na makipag-ugnayan sa aking isipan. Utos ni Naida sa alaga niyang dragon seed. Masigasig itong tumanggap ng kanyang bilin. Sabi ka rin si Matias na marating ang mundo ng mga tao sa unang pagkakataon. Kaya nang nakatawid sila sa portal, ay gano'n na lang ang pagkamaghang niya nang makita ang mundo ng mga tao. Hindi ka na, Matias, marami ng bisita ang narito. Nakikita nila tayo. Oo, Matias, nakikita nila tayo. Bakit kakaibang suot natin sa kanila? Huwag mo nang alalahanin yun. Alam mo naman ng ibang tao na mayaman ang aming angkan. Kaya hindi na yan sila magtataka kung bakit sobrang gara ng ating mga kasuotan. Lahat pala ng panauhin ay mortal. Konti lang tayo mga engkanto na narito. Pamilya mo lang lahat? Oo, buti nga sumama si Inang Rena dito. Hindi na niya apo si Zephyr. Mortal ang lola ng pamangkin ko. Ang unang naging karelasyon ni ama. Mabait din iyong si Aling Imelda. Ang totoo nga niyan ay magkasundo sila ni Ina noong buhay pa iyon. Nakakatuwa lang na magkaroon kayo ng koneksyon sa mga mortal. Hindi lang basta koneksyon, nagkalahi kayo. Oo nga eh, sabik din ako sa pamangkin ko kay Kuya Asol. Ewan ko nga rin kung bakit ang tagal ng buntis ni Ate Lorena. Pero sabi ni Ate Lateca, meron na daw. Sabik na rin ako makita ang pamangkin ko sa kanila. Kung sagutin mo na lang kaya ako, para naman magkaroon din tayo ng atin. Hoy, ang bibig mong, Matias. Saway niya na pinamulahan ng pisngi. Hindi niya maipaliwanag ang nadaramang kilig. Ngunit ayaw niyang padalos-dalos. Gusto muna niyang masigurong karapat-dapat talaga si Matias na maging asawa niya. Dahil balang araw kung sakaling ito man ang makatuluyan niya, sila ang mahihirang na bagong reyna at hari. Ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang mga kapatid. Habang nakaupo sa pinakadulong mesa ng piging,
ay namataan niya ang pagdating ni Merce at ng fiancé nitong si Detective Octaviano. Malayo pa lang ay nakikita na siya nito. Huli na nang mapansin niya na nakasunod pala si Manuel sa mga ito. Papalapit din ito sa kanila. Ang tagal mo namang hindi nagparamdam, Tia Naida. Uwi ka agad na Mary habang yakap siya. Oo nga eh, abala din kasi ako sa palasyo. Naku, malapit na ang kasal namin ni Octaviano. Dapat naroon ka rin. Oo naman, hindi ako mawawala sa mahalagang okasyon na yan. Eh, ikaw Tia Naida, nauna pa kaming triplet sa inyo ha. Buti nga at nakapag-asawa na rin si Ate Latika. Litanya ni Mary. Tsaka na muna Mary, Alanganing tugon niya. bakit kasi iniwan mo si Manuel? Ang alam ko naman ay mahal niyo ang isa't isa. Puna pa rin ni Mary. Tipid ng ngiti lamang ang ibinigay ni Manuel. Samantalang hindi maipinta ang mukha ni Matias. Habang nakikinig sa panunodyo ni Mary kay Naida at sa bodyguard nito. Alam mo Mary, hanapin mo na lang si Maria at Marie. Yaka kong hinahanap ka rin naman ngayon. Pag-iiba ni Naida sa kanilang usapan. Nagpaalam ito at pinaiwan si Manuel sa kanya. Ha? Baka may iuutos ka sa kanya. Isama mo na lang. Wala tiya, panauhin lang talaga siya sa gabing ito. Kaya mainam sigurong mag-usap na muna kayo. Wika ni Mary. Wala siyang magawa kundi ang mapilitang tumango. Nang lingunin niya ang general ay wala na ito. Pambihirang Matias, asa na bang lalaking iyon? Tanong niya sa kanyang isip. May hinahanap ka ba, Prinsesa Naida? Pukaw sa kanya ni Manuel. Napatingin siya dito nang wala sa oras. Wala naman, umupo ka. Alok niya rito. Biglang lumiwanag ang mukha ni Manuel habang titig na titig ito sa kanya. Salamat mahal na prinsesa. Inasahan ko talagang narito ka sa araw na ito. Ngunit hindi ko inasahang papansinin mo ako. Ang buong akala ko ay dead man ako sa iyo pagkatapos ng ating mahabang pag-uusap nun. Hindi naman ako ganon. At masaya rin ako sa muli nating pagkikita. Ako rin, Prinsesa Naida. Sobrang saya ko. Mas lalong nagniningning ang iyong ganda ngayon kaysa sa dati. Ayan ka na naman, kaibigan na lang tayo. Huwag ka nang lumampas pa doon para maayos pa rin ang pagkikita natin hanggang sa muli. Wika niya sa binata. Napangiti itong muli. Pasensya na mahal na prinsesa. Siguro may nagpapatibok na ng iyong puso. Hulaan ko. Yung lalaking kaninang nakaupo dyan oh. Ngumiti si Naida sabay tanga. Taas noong ipinagmamalaki ang kanyang manliligaw na katulad niya ay isa ring engkanto. Balang araw, may pakilala ko rin siya sa'yo. Anya. Ilang saglit pa ay naisipan niyang iwanan ang binata para hanapin si Matias. Nagtaka siya dahil hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Nang mahirapan pa rin siyang mahanap, ay nagpasya na siyang buksan ang kanyang pandama. Gamit ang kanyang pangamoy, sinubukan niyang ipaimbulog iyon upang mahanap ang binata. Mabilis niya iyong nasundan. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-teleport, ay nilapitan niya ang binata. Nakaupo ito sa ilalim ng malaking puno sa likod ng mansyon ni Marie at Josh, na bagong tayo lang. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Anya. Pasensya na, lumayo na ako ng kusa nang sa ganun ay hindi ko kayo maistorbo. Nino, Nang Manuel na yon, sabi kasi ni Marie. pasensya na kung hindi kita maipakilala sa kanila. Paglingon ko kasi ay wala ka na, kaya hindi na kita naipakilala pa.
Ayos lang, hindi mo naman din ako nobyo. Manliligaw pa lang. Mas may pagkakataon pa yata ang mortal na iyon kaysa sa akin eh. Napangiti si Naida habang tinitignan ang nagsiselos na reaksyon ng mukha ni Matias. Ngunit binigyan niya agad ito ng kasiguruhan na walang puwang sa kanyang puso ang binatang si Manuel. Sinisiguro niya kay Matias na hindi ang binatang mortal ang gusto niyang makasama habang buhay. Dahil na rin sa katungkulan na kailangan niyang isalang alang. Pasensya na kung umalis ako kanina, Naida. Hindi ko mapigilang magselos kasi. Pakaramdam ko mas gusto nila ang Manuel na iyon para sa'yo. Paano naman ako? Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Huwag ka nang magselos ulit. Walang ibang manliligaw sa buhay ko kundi ikaw lang. At tinitiyak ko sa iyong hindi na ako tatanggapan ng iba. Sabi mo yan ha? Paniniguro ni Matias. Oo nga, kaya halika na. Ipakilala kita sa kanila. Wika niya. Matamis ang mga ngiti nito habang pabalik sila sa reception. Pagkabalik doon ay naroon na nga ang triplets. Kasama ang mga anak na karga-karga ng mga yaya nito. Maliban kay Mary na ikakasal pa lang, sa pamangkin agad siya lumapit. Hinagkan niya ang anak ni Maria na nasa 3 taon na at ang pabibinyagang pamangkin na si Zephyr ay kinuha niya sa yaya nito at kinarga. Tuwang-tuwa ito ng kargahin. Muntik nang niyang makalimutan na ipakilala muli si Matias. Kaya nang maalala niya, pinakilala agad niya ito sa triplets. Ilagati Naida, ibig sabihin, magkakaroon na naman ulit ng ingranding kasalan sa mundo ng mga engkanto. Sabik na rin kami. Pagkatapos ng kasalan nila Mary at Octaviano, edi, kasalan nyo naman ang aming kasasabikan. Tuwang wika ni Marie. Ang buong akala ko talaga si Manuel yun eh. Birong wika ni Mary. Huling-huli nila ang reaksyon ng dalawa. Manuel at Matias. Tila ba ay ilang ang mga ito sa isa't isa. Iba kung tumitig si Manuel sa kabalyerong engkanto. Ito ring huli ay ganon din sa mortal. Ramdam iyon ni Naiday kaya gumawa siya ng paraan upang mailayo si Matias kay Manuel. Walang laban si Manuel sa kapangyarihan at lakas ng kabalyero. Maliban na lang kung may taglay itong anting-anting. Iyon ang hindi sigurado ni Naida. Gayunpaman, mas mainam na nagadistansya ang mga ito sa isa't isa. Nang magsimula ang seremonya ay napukaw ng pare ang kani-kanilang atensyon. Nagadistansya sila ni Matias sa pare, maging si Argo sa Asol at Latika. Porong engkanto sila kaya oras na itaas ng pare ang kamay nito para tawagin ang presensya ng Panginoon. Ay tiyak na magtatalsikan sila. Hindi nila kakayanin ang enerhiya ng presensya ng Panginoon. Ang triplets naman ay kayang harapin ang enerhiyang iyon, maging ng mga anak nila. Kaso pag matapos na ang seremonya, panandilian silang manghihina. Hindi kaya ay parang lalagnatin. Guys lang din naman dahil panandalian lamang iyon. Lumabas saglit si Manuel upang magpahangin. Inis na inis itong tignan ng katabi ni Prinsesa Naida. Alam ng binata na nagseselos ito at hindi nito maintindihan kung bakit. Gayong nakapag-usap naman sila ni Prinsesa Naida ng masinsinan. Nawala na ito ng gana pa na umatin sa seremonya. Alam nitong hindi magandang asal iyon. Subalit hindi pa rin ito matanggap sa sarili na hindi sila bagay at hindi sila para sa isa't isa ni Naida. Habang nagyos bigla na lang may tila na ibato sa punong mangga na nasa tabi nito. Nang lingunin ni Manuel iyon, ay nagulat ito nang makita ang binatang si Matias. Nakadikit na ito halos sa puno ng mangga. Tumalsik ito mula sa loob ng simbahan.
Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Manuel. Bigla itong tumayo at inayos ang sarili. Tinignan siya nito ng walang emosyon. Mula ka na doon, wika nito. Nagulat lang din naman ako. Akala mo kung sino ka, porque ikaw ang pinili ni Prinsesa Naida. Halata namang nagsiselos ka oh. Ako, magsiselos sa'yo. Ang mukhang mong yan na kasing putla ng puting asong walang kanal sa ilong. Tumahimik ito at tinitigan si Manuel ng masakit. Tila biglang naubos ang pasyensya nito. Nakipagtitigan sila sa isa't isa. Naghahamunan sa kanilang utak. Hindi ako natatakot sa iyo kahit engkanto ka, wika ni Manuel. Ganoon, bakit gusto mong subukan ng isang engkanto? Paghamon ni Matias. Tinignan lang ito ni Manuel at nginitian ng tipid. Hindi mo gugustuhin magalit ang isang katulad ko. Pagbabanta ni Matias. Pinag-aralan ko na ang kagaya niyo, kaya huwag mo akong hinahamon kung ayaw mong gawin kitang alipin. Isa ka pa namang kabalyero ng kaharian. Magiging kahihiya ka kung sakaling magiging alipin ka lang ng isang mortal. Tinatakot mo ba ako? Hindi, Matias. Pinaalam ko lang sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Para naman hindi ka lumabas na kahihiya. Kalmadong sagot ni Manuel. Nakuyom ng binatang engkanto ang kanyang kamay. Napagtanto nitong may anting-anting si Manuel. Kaya ayaw nitong utsukin pa ang binatang mortal. Saktong palapit si Naida na nonay tila may iniindang sakit. Magulo ang buhok at punit ang kapa nitong suot sa likod. Nagtaka si Manuel sa nangyari dito, kaya nilapitan nito si Naida. Ano bang nangyari sa inyo? Hindi namin kayang presensya ng Panginoon. Mamaya na lang kami papasok kapag tapos na. Wika ni Naida. Nang ikauti ni Manuel ang kanyang tingin, ay naroon din ang ibang kaanak ni Naida na mga tunay na engkanto. Nagsitalsikan silang lahat mula sa loob kung saan ang pari. Kunwari pa mga ito na formal ang kilos. Hindi na lang din iyon pinansin ni Manuel. Nang matapos magsalita ang pari ay kanya-kanyang balika ng mga ito sa loob. Tinignan pa siya ng masama ni Matias bago ito pumasok. Sa inis ni Manuel ay hindi niya napigilang sampitin ang isang Latin. Binigyan niya ito ng sampol. Napahawak ito sa buong katawan. Ramdam ni Matias ang init na tila ba'y nakakapasok. Napansin iyon ni Naida nang makita ang balat ni Matias na tila ba ibabad sa araw na umabot ng 50 degrees Celsius. Napano ka? Tanong ni Naida. Sabay ka pa sa noo at kamay ni Matias. Hindi ko alam. Naku Matias, inaapoy ka ng lagnat. Alika sa loob ng mansyon. Yaya niya sa binata. Sa isang iglap lang ay nawala silang dalawa sa paningin ni Manuel. Ganoon na lang ang panggigigil ng binatang si Manuel. Walang idaya si Naida na kagagawan iyon ng binatang mortal. Alam na iyon ni Matias, ngunit ayaw niyang magsumbong. Baka kakampihan lang ni Naida ang mortal. Masasaktan lang ito. Nang makabalik sila sa mundo ng mga immortal, ay nagpaalam si Matias na magpahinga kahit isang buwan. Nais niyang umuwi sa kanilang tahanan. Hindi naman iyon kalayuan sa palasyo. Gusto niyang magpag-isip ng husto. Isa pa ay may katagalan na ring hindi niya nadalaw ang dalawa niyang kapatid. Ulila na silang tatlo sa ama't ina. Ang ama ni Matias ang dating general ng mga kabalyero na siyang pinakamalapit na kaibigan noon ni Haring Argos. Wala na rin ang kanilang ina dahil pinili nitong mamahinga kasama ang kanilang ama. Matagal pa ba ang balik mo, Matias? Tanong ni Naida. Depende. Dalhin mo na lang kasi ang dalawang kapatid mo dito sa palasyo.
ligtas sila dito. Prinsesa Naida, ayaw kong isipin ng karamihan na masyado kaming abusado. Nasa posisyon na nga ako, pati ba naman mga kapatid ko ay dadalhin ko pa dito. Bakit mo ba iniisip yan, Matyas? Basta dadalhin mo sila dito pagbalik mo. Desisyon ni Prinsesa Naida. Lihim na lamang siyang natuwa. Ngunit gayon pa man, alanganin pa rin siyang sundin ang gusto ng prinsesa. Malayo pa lang tanaw na ni Matyas ang dalawang babae na kapatid. Halos takbuhin na niya ang kinaroroonan ng mga ito. Tuwang-tuwa siyang pinagmasda ng dalawang kapatid na tanging alaala niya sa kanyang ama at ina. Kanta, Orla, tawag niya sa mga ito. Kuya! Halos sabay na sambit ng mga ito din. Patakbo itong lumapit sa kanya. Nagpakarga agad si Orla sa kanya. 5 taon lang ito, habang si Akanta ay 18 na. Ang laki ng agwat nila sa bawat isa. At 2 taon lang si Orla nang maging alila rin sila sa ina. Hindi ka ba nahirapan kay Bunso, Akanta? Hindi naman kuya, mabait naman po si Orla. Mabuti kung ganon. Kuya, bakit ang tagal mo laging dumalaw sa amin? Pasensya na mga kapatid ko. Hayaan nyo. Babawi ako sa inyo. Anya. Tuwang-tuwa ang mga ito nang maibigay niya ang kanyang mga pasalubong. Uso din pala pasalubong doon. Hindi niya inasahang darating sa kanilang tahanan sa araw na iyon ang kanyang kababatang prinsesa ng kabeserang kaharian, ang kaharian ng Hayamakos. Nakauwi ka rin sa wakas. Bungad ni Prinsesa Azure. Mahal na Prinsesa Azure, akala ko ba nag-aaral ka sa mundo ng mga tao? Gulat na tanong niya dito. Oo, pero hindi ko nakikita ang sarili ko doon. Kaya nagdesisyon akong bumalik dito. Ngunit nalaman kong hindi ka na pala narito madalas. Nasa palasyo ka na ni Haring Argos. Oo, Prinsesa Azure. Sa akin na ipasa ang tungkulin ni Ama bilang kabalyero. Bakit ba naging Prinsesa Azori na naman ang tawag mo sa akin? Pwedeng Azori pa rin ba ang itawag mo sa akin? Diyan ako nasanay eh. Oo nga pala, binabati kita Matyas. Talaga namang magaling ka sa kahit saang larangan. Naalala ko pa noon kung paano mo ako nailigtas mula sa kamay ng Cyclops. Malapit na akong maging pagkain noon kung hindi mo pa ako naabutan. Kwento ng prinsesa. Napangiti lang si Matyas. Simula pa man noong panahon, ang mga Cyclops na ang siyang salot sa kanilang mundo. Gayon pa man, nagkaroon ng talento si Matyas kung paano ang mga ito kalabanin at talunin. Iyon ay ang pagpana sa sentro ng nag-iisang mata ng Cyclops. Matagal din siyang nag-ensayo sa pagiging asintado. Ngayon ay sisiw lang sa kanya ang ganoong gawain. Matagal ka na bang nakabalik sa mundo natin? Tanong ulit ni Matyas. Oo, katunayan nga eh. Madalas akong laging nandito sa inyo. Kwento nito. Opo kuya, madalas dito si Ate Azore. Lagi niya akong tinutulungan sa pag-aalaga kay Orla. Sabat ni Akanta. Akanta, bakit ate ang tawag mo sa prinsesa? Saway niya sa kapatid. Ate po kasi ang gusto niyang itawag ko sa kanya kuya. Maraming salamat Azore. Niya sa kababatang dalaga. Wala yun. Nakalimutan mo na ba ang pangako natin sa isa't isa? Kaya din napag-isip ko na hindi ko nakikita ang aking sarili sa mundo ng mga tao kasi naiwan dito sa aking puso. Nagulat siya sa muling pag-alala ng dalaga sa kanilang pangako sa isa't isa. Noong minsang iniligtas niya ito sa bingit ng kamatayan. At ganito ang pangako nila noon
sa isa't isa. Dahil iniligtas mo ang aking buhay, ang gusto ko ay maging iyong kabiyak pagdating ng panahon. Wika noon ng batang prinsesa. Talaga prinsesa Azuri, kaya lang ay isa kang prinsesa. Paano naman ako matatanggap ng iyong ama't ina? Ano ka ba? Kahit sino pwedeng maging kabiyak ko pagdating ng panahon. Yun ang sabi sa akin ng ina, basta ang mahalaga, may busilak na puso. Wika ng prinsesa. Napabuga ng hangin si Matias nang maalala iyon. 12 anyos lang siya ng mga panahong iyon. Ang prinsesa ay nasa 10 taon. Hindi niya masabi kung naipangako nga ba niya ang pag-ibig dito. Ngunit sakaling ganoon iyon, paano ang panliligaw niya kay Prinsesa Naida? Namamangka ba siya sa dalawang ilog? Naging magulo tuloy ang kanyang isipan. Bakit ang tahimik mo, Matias? Naalala mo rin ba ang masasayang alaala natin noon? Tanong ng prinsesa. Ah, oo naman. Kaso, hindi niya natapos dahil pinutol nito ang kanyang sasabihin. Ayan ka na naman nagdududa ka na naman sa sarili mo. Tanggap ka nga ng aking mga magulang, naikwento na kita sa kanila. Naalala mo ba noong dibo ko? Hindi ba't ikaw ang nagiging escort ko noon? Alam mo bang hindi nila ako tinantanan? Noon pa lang ay gusto ko na nilang makilala. Ang kaso ay, iyon ding gabing iyon ang alis ko patungo sa mundo ng mga tao, hindi ba? Dahil kinabukasan noon ay, pasok ko na sa isang sikat na universidad. Ang tagal ko rin palang nandun. Pagkatapos kong nag-aral ng abogasya, kumuha pa ako ulit ng masteral. Kaya ako nagtagal sa mundo ng mga mortal. Gusto ko lang ding mai-apply ang batas ng mortal sa batas nating mga immortal. Mahabang kwento ng prinsesa. Tahimik siyang napatitig sa dalagang prinsesa. Biglang naging komplikado ang kanyang buhay dahil sa muling pag-cross ng kanilang landas. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito na may nililigawan siya. Wala naman siyang binitawan na pangako kay Prinsesa Azori. Ito lang naman ang gustong maitali siya sa buhay nito. Bata pa siya ng mga panahong iyon, ngunit hindi naman siya nangako. Hindi rin niya mailabas ang saloobin dahil ayaw niyang masaktan ito. Mukhang umasa ito sa isang bagay na hindi naman niya ipinangako. Kaya ako narito dahil nangako ako kay Akanta at Orla na padadaluhin sa pagtitipon ng kahariang Yamakos. Ngayon ay ang 2 siglo ng anibersaryo ng kaharian. Inakala kong sila lang ang aabutan ko. Hindi ko inasahang may nakaabang na sorpresa na naghihintay sa akin dito. Kaya kung pwede ay, sumama ka na rin, Matias. Hindi niya ito natanggihan. Hindi rin niya alam kung bakit ang bilis niyang sumagot. Ngunit marahil ay dahil natutuwa rin siya dahil nariyan ito para sa kanyang mga kapatid. Yun pa lang ay nakakataba na ng puso niya. Kaya ayaw niyang maging ipokrito. Lalong ayaw niyang maging ingrato. Iyon nga lang, at paano kung may ibang kabayaran iyon? Pagdating sa kaharian ay maligayang ipinakilala silang magkapatid ni Prinsesa Azori sa mga magulang nito. Ito pala si Matias na sinasabi mo, Prinsesa Azori. Opo, Ama. Isa na siyang general ng mga kabalyero sa kaharian ni Argos. Si Argos. Naku, mabuting kaibigan kong haring iyon. Ang tagal lang din namin hindi nagkikita dahil sa mga responsibilidad na kailangan naming harapin. Bakit hindi mo iimbitahan si Haring Argos, Ama? Tanong ni Azori. Habang kwento, anak. Sa ibang mga kaharian siya umanib. Kaya nire-respeto ko ang bagay na iyon. Ang bait naman talaga ng ama ko. Siyempre naman, o siya. Ali kayo sa loob. Magsisimula na ang pagkakakilala ng mga kaalyansang kaharian. Pasalamat na rin sa matagal ng kaharian na pinangangalagaan ng ating mga ninuno ngayon.
at ngayon ay nasa pangangalaga ko na. Sa darating na mga araw, asahan mong ikaw ang magmamana ng kaharian dahil ikaw ang nag-iisang anak namin ng iyong ina. Alam ko iyon, Ama, at may napili akong maging kasama ko sa pamamahala sa karyang ito. Nakangiting wika ng prinsesa. Ibang dating niyon sa pandinig ni Matias. Ramdam niyang patungkol sa kanya ang huling binitawan na salita ni Prinsesa Azore at hindi niya kayang panindigan iyan. Si Naida ang kanyang mahal. Wala siyang ibang pinangarap makasama habang buhay, kundi ito lang. Halika na, Matias. Inaanap ka na yata ng dalawa. Bumalik na tayo sa ating mesa. Yaya sa kanya ng prinsesa. Isa sa mga kakilala ni Naida na diwata doon ay dumalo at imbitado sa nasabing pagtitipon. Nang makita nito si Matias, malayo pa lang ay tinawag na agad nito. General Matias, hindi ko inasahan ang iyong presensya sa karyang ito. Bati sa kanya ng diwata. Magandang gabi, Diwata Liway. Nandito ka pala. Bati niya rin dito. Oo, kahit sa ang karyaan naman ay lagi akong imbitado. Ako ang diwata ng hangin sa mundo ng mga immortal. Lahat ng karyaan ay obligasyon kong mabigyan ng sariwang simoy ng hangin at narito upang paunlakan ang ibibigay na pangarangal sa akin ng haring Amasayas. Litanya nito. Ang tinutukoy nitong hari ay ang ama ni Prinsesa Azore. Mukhang bagay kayo ni Prinsesa Azuri, ano? Ay pero teka, hindi nga ba at nanliligaw ka kay Prinsesa Naida? Ay, sandali, naguguluhan ako. Sino nga ba sa kanilang dalawa? Tanong ng diwata. Siyempre, ako yung diwata Liway. Ako ang nililigawan ni Matias. Simula pagkabata namin ay nanumpa kami sa isa't isa. Walang ibang liligawan si Matias kundi ako lang. Sagot ni Azore. Hindi nakapagsalita si Matias. Hindi niya alam kung paano depensahan ang sarili. Gayong nasa paligid ng mga magulang ni Azore. Nakikinig sa kanilang usapan. Hindi niya pwedeng ipahiya ang prinsesa. Malaking kaparusahan ang aabutin niya. Masaya ang lahat sa pagdiriwang habang siya ay magulo ang isip. Natatakot siyang makarating kay Prinsesa Naida ang tungkol sa kanila ni Prinsesa Azore. Ang totoo ay wala naman talaga sila ni Prinsesa Azore. Hindi nga lang niya alam kung paano sasabihin sa dalaga na hindi niya kayang panindigan ang panliligaw dito. Dahil may isang Naida na nagmamay-ari ng kanyang puso, ayaw niyang makasakit. Matias, alika na. Hinihintay tayo ng inang Rena at ang mga hari. Doon dapat tayo kumain kasama sila. Wika na Prinsesa Azore. Paalam na muna, Diwata Liway. Saad pa rin ng prinsesa. Inikot niya ang kanyang paningin upang hanapin ang dalawang kapatid. Ngunit sinabi sa kanya ng prinsesa na naroon na ito sa harap ng hari at reyna. Sila na lang ang inihintay. Naku naman, Prinsesa Azuri. Nakakahiya sa hari at reyna. Anong nakakahiya roon? Balang araw, dito na rin sila titira sa palasyo kasama natin. Dapat lang na masanay silang kumain kasama ang hari at reyna. Sasagutin sana niya ang prinsesa na magkasalubong na naman nila ang isang diwata ng tubig. Muli nitong tinawag ang kanyang presensya. Gaya ni Diwata Liway, nagtaka rin ito kung bakit siya naroon sa kaharian. Diwata Hidara, si General Matias ay aking bisita. Sila ng kanyang mga kapatid. At hindi lang sila basta mga bisita ko dahil si Matias ay kababata ko. At ngayong nandito na ulit ako, manliligaw na siya sa akin. Napatitig si Diwata Hidara sa binata. Nagtaka ito dahil alam nito na si Prinsesa Naida ang nililigawan nito. Hindi na rin nakapagsalita si Matias nang hilahin na ito ng prinsesa. Pagkatapos ng salo-salo ay nagpaalam si Matias
na umuwi sa kanilang tahanan. May gaganaping pag-uusap ang angkan, kaya hindi na pinigil ni Prinsesa Azuri ang binata. Magkita na lang tayo sa susunod, Matyas. May mahalaga kasing pagpupulong sa aming angkan. Wika pa ng prinsesa. Salamat, Prinsesa Azuri. Hanggang sa uulitin. Masayang wika ni Akanta. Tuwang-tuwa ring nagpasalamat si Orla. Alanganing kumaway si Matcha sa prinsesa. Habang pauwi ay magulo pa rin ang kanyang utak. Bigla na lang siyang napasok sa ganong sitwasyon. Gusto niyang bumalik agad sa kaharian kung saan siya naglilingkod. Ngunit nakapagpaalam na siya sa prinsesa na 1 buwan siyang magbabakasyon. Tiyak na magtataka ito. Isa pa ay matagal silang hindi nagkasama ng kanyang mga kapatid. Kailangan niyang mapagtuunan ng pansin ng mga ito. Kaya umuwi sila sa kanilang munting bahay at doon ay formal niyang kinausap ang 2 kapatid. Sayang naman, kuya, kasi ang bait ni Prinsesa Azuri sa amin. Parang sa wari ko ay masasaktan si Prinsesa Azuri kapag nalaman niyang hindi siya ang babaeng nais mong maging nobya o magiging kabiyak. Wika ni Akanta. Wala naman akong binitawan na pangako sa kanya noon. Siya lang ang gustong mangyari ito dahil sa utang na loob niya sa akin. Paano yan, kuya? Baka magalit ang prinsesa. Isusumpa tayo. Yun nga ang inaalala ko eh. Mabuti naman siya sa akin. Pero hindi ko inasahan na nakatatak pa rin sa kanya ang lahat. Siya lang ang lahat ang nangako. Wala akong binitawang pangako sa kanya. Nabahala din si Akanta para sa kanila. Alam nilang magiging apektado sila kapag tatanggihan ng Kuya Matyas nila ang pag-ibig ng prinsesa. Huwag mo na lang munang poproblemahin ang bagay na iyan, kuya. May solusyon para sa bagay na iyan. Tanging wika lamang ni Akanta. Samantalang sa kaharian ay nagkita si Diwata Liway at Prinsesa Naida. Naitanong ng Diwata kung nanliligaw ba si Matya sa kanya. Mabilis siyang tumango kasabay ang kilig sa puso. Ngunit bigla rin yung napawi nang sabihin ng Diwata na may iba pang nililigawan si Matyas. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Matyas. Pasensya na, Prinsesa Naida. Pero iyan din ang sinabi ni Prinsesa Azuri sa akin noong gabi ng pagtitipon sa kanilang kaharian. Hindi nakaimik si Naida sa sinabi ng Diwata. Si Matyas ang gusto niyang makita sa mga oras na yon. Pasensya na ulit, Prinsesa Naida. Hindi ko na dapat sinabi pa ang bagay na iyon. Ngunit, ayoko rin naman na niluloko ka. Bilang kaibigan mo, hindi ko kaya yun. Nakuyom niya ang kanyang mga kamay. Nang ibato niya sa labas ang kanyang kapangyarihan, ay bigla na lamang umulan ng napakalakas. Kaliwat kanan ang mga ipo-ipo. Nataranta ang Diwata dahil wala pang 5 minuto ay umakyat na ang tubig sa lupa. Agad nitong sinaway ang prinsesa. Itigil mo yan. Bumabaha ang buong kalapaan ng kaharian. Kawawa ang mga nasasakupan na apektado ng baha. Saway ng Diwata. Tsaka lang siya tila natauhan sa kanyang galit. Agad niyang pinahupa ang ulan. Agad din niyang ibinalik sa karagatan ng tubig. Nagpaalam siya sa Diwata na puntahan ang bahay ni Matyas. Hindi siya magiging tahimik hanggat hindi niya masumbatan ang binata. Umikit siya at biglang nawala sa paningin ng Diwata. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nasa bakuran na siya ng bahay nila Matyas. Hindi niya inasahan na iyon agad ang bubungad sa kanya. Masayang nagkaakbay ang prinsesa sa balikat ni Matyas. Nagkukwentuhan ng mga ito habang nasa harapan ng 2 pang kapatid na babae ng binata. Nanginginig siya sa galit at selos. Ngunit kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Nilapitan niya ito ng pilit na itinatago ang emosyon.
Titig na titig sa kanya si Prinsesa Azuri na tila ba ay nagtataka pa sa kanyang presensya. Sino ka? Tanong nito. Tsaka lang napalingon sa kanya si Matias, maging ang kapatid niyang si Akanta at Orla. Naida, bakit napasugod ka? Gulat na tanong ni Matias. Pasensya na, naistorbo ko yata ang masayang moment niyo. Hindi ka istorbo, Naida. Buti at nadalaw ka sa aming munting tahanan. Sagot agad ni Matias. Sino bang babaeng iyan, Matias? Tanong ni Prinsesa Azuri. Si Prinsesa Naida. Siya ang babaeng nililigawan ko at ang babaeng pangarap kong makasama sa buhay. Walang pag-alinlangan na pakilala ni Matias sa kanya. Maski siya ay nagulat, hindi niya lubos inakalang ipapakilala siya nito sa ganong paraan. Akala niya ay iba ang magiging alibay nito sa kanya. Nililigawan? Hindi ba't ako ang iyong nililigawan? Tayo ang magkababata. Niligtas mo ako. Nangako ka sa akin. Hindi maipinta ang mukha ng diwata. Hindi maintindihan ni Naida kung ano ang kanyang maramdaman sa mga oras na iyon. Tila ba ay nawala ang sakit sa kanyang puso sa mga oras na iyon. Ngunit ang kanyang kaharap na engkanta, kaya ramdam niya ang pagiging dismaya at sakit sa puso nito. Wala siyang alam sa kwento ng mga ito. Gayunpaman, nagkaroon siya ng interes na alamin iyon. Niligtas kita noon dahil kailangan, ngunit hindi ko pinangako na liligawan kita at maging tayo pagdating ng araw. Ikaw ang gumawa nun at alam mo kung ano ang maling nagawa mo. Nawala ka ng napakatagal na panahon. Kasalanan ko ba kung sa kay Naida ko nadama ang pag-ibig na inasahan mong maging sa iyo pagdating ng panahon? Pasensya na, Prinsesa Azuri. Hindi ko gusto. Hindi ko sinasadyang masaktan ang damdamin mo. Uwi ka ng binata. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Galit na tanong ni Diwata Azuri. Sasabihin ko naman, kumukuha ako ng tiyempo. Yung tipong hindi ka masasaktan. Tiyempo ka mo. Kahit anong tiyempo at kahit anong paraan, masasaktan ako dahil umasa ako, Matias. Umasa at aasa pa rin ako. Matigas na wika ng prinsesa. Pilit nitong tinataga ng loob. Ayaw nitong makita nila na umiiyak ito. Masama rin ang titig nito kay Naida. Gayunpaman, hindi nagpatinag dito ang prinsesa. Siyang pinili, iyon ang maliwanag. Hindi nila napagandaan ang galit ng prinsesa. Bigla na lamang yumanig ang buong kalupaan. Nabuwal ang mga malalaking puno sa buong paligid. Nabiyak ang mga lupa. Sobrang lakas ng hangin at bigla na lang ay umulan ng malakas. Kaliwat kanan ang guhit ng malalaking kidlat kasabay ng malalakas na mga kulog. Prinsesa Azuri, itigil mo yan, saway ni Matias habang yakap ang dalawang takot na mga kapatid. Ititigil ko ito. Oras na sabihin mo sa akin na ako ang pipiliin mong pakasalan. Galit na wika nito. Nakalutang ito sa hangin at mas lalo pang pinalakas ang enerhiya para sa mas malakihang pagbuhos ng ulan. Parang awa mo na, Prinsesa Azuri. Alam naman naming mabait ka. Pagmamakaawa ni Akanta. Hindi ako mabait. Lalo na kung niloko ako. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Kaya wag na wag niyo akong subukang lukuhin at traidorin. Galit na sigaw nito. Sa pagkakataong iyan na hindi na nag-alinlangan sa Prinsesa Naida na harapin ang parehong prinsesa. Hinarap niya ito. Nilapitan ng nakalutang sa hangin. Bato nito laban sa makapangyarihan din niyang baton. Enerhiya laban sa hawak niyang enerhiya ng elemento ng tubig, apoy at hangin. Huwag kayong matakot sa kanya. Lalong wag na wag kayong magmamakaawa sa kagaya niya. Wika niya pa sa mga ito. Kung ayaw mo ng mahinahong usapan, papatulan kita.
Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Yan ba ang gusto mo? Tinatakot mo ba ako? Dahil hindi ako matatakot sa'yo. Galit na wika niya dito. Naida, huwag mo siyang patulan. Saway ni Matias. Bakit hindi? Hayaan na lang ba natin siyang abusuhin ang ating kalikasan? Hindi pwede iyon. Ipapakita ko sa kanya na hindi lang siya ang may hawak ng mga enerhiya at kapangyarihan ng mga elemento. Anya. Ganyang inutusan ng napakalaking ipo-ipo na ginawa niya gamit ang imahe. Winasak niya ang malalaking ulap na pinagmula ng malalakas na ulan. Gamit ang kanyang kapangyarihang galing sa elemento ng hangin. Bigla na lang itong natunaw. Natigil din at nilamon ng apoy. Nang araw na ang mga kidlat na kanina ay kaliwat kanang gumuguhit sa kalawakan. Biglang sumilay muli ang haring araw. Galit na galit si Prinsesa Azori nang makitang lahat ng kapangyarihan na meron siya ay kontrolado ng kapangyarihan na hawak ni Naida. Hindi ka mabuting impluensya. Hindi ka karapat-dapat ng mga siwa sa kaharian nyo kapag nagkataon dahil gagamitin mo sa kasama ng taglay mong kapangyarihan. Walang anito at anita ng iyong angkan ang magbibigay ng mabuting basbas sa kaharian nyo. Kawawa ang nasasakupan kapag nagkataon. Litanya niya. Buti mong magsalita. Akala mo naman kung mabuti kang nilalang. Kaya nga ako nagkaganito dahil sa'yo. Huwag mo kong gawing dahilan. Hindi ko pinilit si Matias na piliin ako. Wala akong alam sa kwento niya. At ano naman ang magiging desisyon niya? Kung ikaw man ang pipilian niya, hindi ako magiging sagabal at lalong hindi ko idadamay ang kalikasan na wala namang kaalam-alam sa nangyayari sa buhay ko. Wika pa niya dito. Halos umusok ang isang ilong ng prinsesa sa galit. Ngunit ayaw niya itong patulan. Ang buong akala niya ay uuwi siyang wasak ang puso. Gusto lang naman niyang kumpirmahin ang kwento ni Diwata Liway sa kanya tungkol sa umano'y prinsesa na nililigawan ni Matias. Ngayon ay napagtanto niyang hindi siya niloloko ng binata at siya ang pinili nitong ligawan. Hindi pa ako tapos sa inyo. Tandaan niyo yan. Naging mabuti ako sa inyo. Sa kabila ng lahat, ganito ang igaganti niyo sa akin. Sumbat nito. Sasagot sana si Akanta sa prinsesa. Ngunit pinigil ito agad ni Matias. Wala kang dapat ipaliwanag sa kanya. Wala tayong obligasyon sa kanya. Kung gumawa siya ng kabutihan sa inyo, kung may naging tulong siya sa inyo, hindi dapat iyon binibilang dahil kusang loob siyang tumulong. Litaan niya ng binata. Tama ang kuya niyo. Hindi niyo obligasyon na bayaran dahil siya ang nagkusa. Siguro respeto at pagbigay ng kabutihan sa kanya. Paggalang na rin. Kaso ay, paano iyon magagawa kung puro panunumbat ang sa bibig niya? Wika ni Naida. Naiyak na lamang si Akanta. Maging ang kanilang bonsong si Orla ay naiyak na lang din. Tila naiintindihan nito ang lahat. Pinagtabuyan na ni Matias ang prinsesa. Nasasaktan na rin nito ang damdamin ng kanyang mga kapatid. Galit pa rin itong umalis at nagbabantang magigante. Ang mabuti pa sa palasyo na kayo tumira ng dalawa. Wika niya sa mga ito. Prinsesa Naida, ayokong may masabing kung ano ang aking mga kasamang kabalyero. Tutol na wika ni Matias. Desisyon ko ito. Huwag mong pansinan ang ibang mahilig mainggit. Isa pa, alam naman ng lahat na ikaw ay aking manliligaw. Ibig sabihin, pagdating ng araw ay magiging nobyo kita. Ibig din bang sabihin ito ay sinasagot mo na ako? Tanong ni Matias sa prinsesa sa harap mismo ng kanyang mga kapatid. Ano ba Matias? Nasa harap tayo ng mga kapatid mo. Bakit? Malalaman din naman nila na magiging magdombiya na tayo. Bakit hindi ko na lang pwedeng malaman ngayon? Pasaway ka talaga Matias.
Mag-impake ka na nga. Tulungan mo ang mga kapatid mo para makapaglakbay na tayo patungong kaharian. Utos niya sa binata. Tumawa lamang ito at mabilis na nag-impake ng mga mahalagang gamit ng mga kapatid nito. Sakay sila sa karawahing dala ng alaga ng kaharian na 2 itim na kabayong may sungay sa gitna. Mabilis lumipad ang mga ito, kaya mabilis din silang nakarating sa kaharian. Agad na ipinakilala ni Naida ang 2 kapatid ni Matias sa kanyang mga magulang. Pinagtapat niya sa mga ito ang lahat. Walang tutol sa Reyna Ligaya at Haring Argos sa kanyang mga gustong gawin. Nakasubaybay lang ang mga ito sa kanya. Sakaling mali ang gagawin niyang mga desisyon, ay narito ang mga ito agad. Bakit kasi hindi mo na lang pakasalan si Matias na ang pamunuan niyo na itong palasyo? Wika ng kanyang ina. Mahal na Reyna naman, hindi pa naman natin nasubok ng gusto kung hanggang saan ang tatag ng pag-ibig niya sa akin. Sakali man. Isa pa ay, hindi ko pa siya nobyo. Kaya wag niyo akong madaliin, Nay. Binibiro ka lang ng iyong inaanak. Masyado ka kasing seryoso sa buhay. Wika ni Argos. Nakita kong hindi biro ang responsibilidad na aking kakaharapin, Ama. Kaya kailangan kong aralin at pagbutihin para sa susunod pa mga henerasyon. Hindi ito pwedeng pabayaan na lang. Anya. Kaya sa iyo nararapat na ihabilin ang kaharian, Naida. Kasi nakita ko ang sobra-sobra mong pagmamahal sa kahariang ito. Kaya naisip kong kasabay ng seremonya ng kasal ay ang paglipat ng trono sa inyong dalawa bilang hari at reyna. Litanya ulit ni Argos. Salamat, Ama. Huwag kayong mag-alala. Hindi niyo pagsisihan na ipaubaya sa akin ang kahariang ito. Alam ko, anak. Alam ko. Niyakap siya ng ama. Napangiti siya habang inaalala ang kanyang pagkabata. Hindi may pagkailang siya ang paborito nito noon pa man. Ngunit hindi pa rin naman dahil paborito siya ng ama, kaya sa kanya na ipamana ang kaharian. Sadyang nasa kanyang responsibilidad ang katangian ng susunod na lider. Isang pagsubok na naman ang susubok sa kaharian. Iyon ay ang pag-atake ng kahariang Yamakos sa pangunguna ni Prinsesa Azore at ng mga kabalyero ng kaharian na sakop nito. Prinsesa Naida, sinalakay ng kahariang Yamakos ang buong nasasakupan ng kaharian. Kailangan mong bumangon at tulungan ang ating mga kabalyero. Tawag sa kanya na Reyna Ligaya sa kanyang utak. Agad siyang napabangon at inihanda ang sarili. Alam niya kung ano ang nagdala ng digmaang iyon. Iyon ay ang galit at selo sa puso ni Prinsesa Azure. Agad niyang pinuntahan ang alagang dragon. Ito lagi ang kanyang kasangga sa digmaan. Agni, kailangan kita ngayon. Kailangan nating depensahan ang kaharian. Prinsesa Naida, may kaguluhan bang nangyayari? Tanong ni Agni, ang kanyang alagang dragon seed. Oo, umatake ang kahariang Yamakos. Hindi ito dapat mangyayari, ngunit sinimulan nila, kaya kailangan nating tapusin. Anya. Bumangon ang kanyang alaga at naghanda para sa kanyang pagsampa sa likod nito. Agad din itong lumipad ng paitaas. Kitang-kita sa paligid ang mga kalaban. Hindi man lang iyon napaghandaan ng mga kabalyero. Ngunit naidepensa pa rin ang kaharian. Itinaas niya ang kanyang pandama, maging ang kanyang paningin upang mamataan ang nangunguna sa pananalakay. Mula sa di kalayuan ay nakita niya ang papalapit na imahe na Prinsesa Azore. Sakay din ito sa alaga nitong kondor. Ano ba'y kondor? Prinsesa Azore, hindi mo dapat dinadamay ang kahariang nasasakupan mo sa galit mo sa akin. Bakit hindi? Kaya nga sila sakop dahil kailangan nilang depensahan ang kanilang prinsesa na sa mga susunod na pagkakataon ay magiging reyna na nila.
Makasarili ka, Azuri. Hindi ka karapat-dapat maging leader ng kaharian. Bakit hindi? Para saan pa naging angat tayo sa kanila kung hindi natin sila gagamitin sa ating interes? Wika pa rin ito. Nailing na lamang si Naida sa ipinapakitang pagiging makasarili ng katulad niyang prinsesa. Ngunit napagtanto niyang epekto lamang iyon ng pag-ibig nito sa binatang siyang pinili. Kaya nito dinamay ang kani-kanilang kaharian at hindi niya hahayaan na magtagumpay ang masamang balak nito. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Sinisiguro kong kamumuhian ka ng iyong ama't ina sa maling hakbang na ginawa mo ngayon. Wika niya. Sabay sa kanyang sinabi ang pagbuga ng mga bolang apoy. Sunod-sunod iyon at bawat pagbuga ay tinutupok ang bawat nagkukumpulang kabalyero ng kahariang Yamakos. Naghuhumiyaw ang mga ito habang tinutupok ng apoy hanggang sa maging abo na. Galit na galit si Prinsesa Azure. Alam ng Prinsesa Azure na kanyang kapangyarihan ay kayang higitan ng kapangyarihan ni Prinsesa Naida. Kaya niya dinala ang libo-libong kabalyero. May mga kasama ring grupo ng mga babaylang mahikero, ngunit hindi matatalo ng mga iyon ang kanyang nasasakupan. Higit na doble ang dami ng kanyang mga tauhan kaysa sa mga kabalyero ng kaharian. Hindi na siya nakapaglaro pa at tinodo na niya ang lakas at kapangyarihan na mayroon siya. Kung gaano puspusang nakapaglaban ang mga kabalyero sa pangunguna ni Matias, ay ganoon din siya sa pagkikipaglaban kay Prinsesa Azure. Hindi na siya nagpapadala sa awa. Kailangan niyang maging matigas ang puso para sa tagumpay ng kaharian. Halos 2 oras lang ang pagkikipaglaban ng kahariang Yamakos at sumuko agad ang mga kabalyero nito. Hindi maaari. Lumaban kayo hanggang kamatayan. Galit na sigaw ni Prinsesa Azure. Ngunit ayaw nang sundin ng mga kabalyero ang kanyang utos. Lumuhod ang mga ito at humalik sa lupa ng kaharian. Binitawan na rin ng mga ito ang hawak na mga sandatang pandigma. Tataka sana si Prinsesa Azure nang makitang wala nang kakampi pa sa laban. Ngunit huli na ang lahat. Minsan na itong pinagbigyan ni Naida. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito mapagbigyan pa ng pagkakataon. Wala siyang balak na masama dito, maliban sa pagkulong nito sa isang banga. Idadagdag niya ito sa koleksyon ng kaharian. Marami na rin mga prinsesa, prinsipe, hari at reyna ang naging bihag ng kaharian at naging koleksyon sa loob ng mga malalaking banga na nakahanay sa buong paligid ng trono ng hari at reyna. May idadagdag niya sa koleksyon ang prinsesa ng Yamakos. Matapos malupig ang prinsesa gamit ang kapangyarihan ng kanyang baton, ay agad niyang hinatak ang usok nito papasok sa banga. Paamanin, Prinsesa Azure. Hindi ko gustong gawin ito, ngunit hindi ka rin karapat-dapat maging reyna sa kaharian ng Yamakos. Makasarili ka, Azure. Aniya matapos maisara ang banga. Mas lalong lumakas ang parsa ng kaharian dahil sa pagkatalo ng Yamakos. Wika ni Agne, ang kanyang alagang dragon. Oo, tama ka. Malaking karangalan sa kahariang ito ang maging alipin ang isang prinsesa ng ibang kaharian. Sagot niya dito. Lumapit si Matya sa kanya at alanganin ang reaksyon nito sa muka. Hindi nangyari ito kung hindi dahil sa akin. Patawarin mo ko, Prinsesa Naida. Hinging dispensa nito. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Sobrang pagkaumaling ni Prinsesa Azure sa'yo at wala na sa tama ang kanyang pag-iisip. Kailangan niyang tanggapin ang kaparusahan na nararapat sa kanya. Litanya ng prinsesa. Hiningaan siya hindi lang ng general, kundi maging ang buong nasasakupan ng kaharian. Ilang beses na niyang naipanalo ang kaharian.
laban sa mga kahariang gustong angkinin ito. At hindi ito matatapos sa paglusob lang ng ibang kaharian. Nagdesisyon siyang tuluyan ng sagutin si Matias. Hindi ito halos makapaniwala. At lalo pa itong naiyak ng sabay ng prinsesa na gusto nitong maikasal sila agad. "Talaga, mahal na prinsesa?" tanong ni Matias. Oo, magpapakasal na tayo. Dahil nagmamadali na rin sila ama at ina. Siguro din naman ako sa'yo eh. Alam kong magiging mabuting hari ka rin ng kahariang ito. Napayakap ng mahigpit si Matias sa prinsesa. Sobrang saya nito at walang kabantay. Napakaswerte nito sa kanya. Pero maswerte din siya dahil tapat itong magmahal at alam niyang mahal na mahal din ni Matias ang kaharian. Walang pagtutol sa hari at reyna, lalo naman sa mga kapatid ni Naida, kaya matagumpay na naipagdiriwang ang kasalan. Bilis naman. Walang tutol at walang sagabal. Isang napaka-ingranding kasalan. Doble ang karangyaan sa ginawang pagdarao sa kasal dati nila Tika. Dalawa sa saya si Naida. Hindi niya inasahang ganong suporta ang makuha niya sa mga kapatid, magulang at buong nasasakupa ng kaharian. Tuluyan nang ipinamana sa kanila ni Matias ang kaharian. Mabilis din silang piniyayaan ng anak. Lahat ay umayon sa kanilang pagsasama at ng biyaya ay naibigay sa kanila ng may lalang. Wala na siyang mahihiling pahalos. Kapag ginantuan ng puso, masagana at masayang pamumuhay rin ang dulot nito. Kaya laging piliing gumawa ng kabalustugan. Mabubuting karma ang inaani sa bawat mabubuting nating gawa. At dito na po magwawagas. Babang-abang lang tayo kasi may nakakakilabot tayong kwento. Waka.